Good morning mga ka-ride! Happy Wednesday po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, and good evening. Saan man kayong sulok ng sanlibutan ngayon? Masabit yung kanina ko. Kayo po pupunta ng Pasig mga ka-ride. Ayan, sumasabit na. Meron tayong mahalagang pupuntahan. Traffic na. So ganda para pagbiyahe pag ganitong oras dahil hindi siya ganong traffic. So yung mga hindi katulad ng mga alas hour ng yung mga alas 12 o yung alas 6, alas 7 no? So yan, grabe yung traffic niyan, no? Lalo pag nagko-commute pa tayo, nakamotor, okay lang, makakasingit naman tayo. Third floor, ganda ng bahay. Wala na, lumabas na yung malalaming bato. Kondisyon yung panahon sa manahan. Alright. Subdivision dito kagandahan pag masarap tumira dito pag may pera ka, kasi for sure mahal yung lupa rito. Kasi andyan na lahat din, meron ng grocery, meron na silang 7-Eleven dito eh. Merong junk shop, merong motor shop, vulcanizing shop, no? May mga kainan na rin, no? Maraming kainan na rin. Kaya pag dito ka tumira, kilo-kilo, no? Kaya andyan na lahat yung pangailangan mo. Mall na lang ang wala. Mga ganyang klaseng mga subdivision na kumplito po sa lahat. So napakalawak ng subdivision ito eh. Nangyari sa Uboy. No, kaya pag tumira ka dito, pwede na, no? Dahil nandyan na lahat. Kasi yung mga ibang subdivision, so hindi kompleto. Kompleto na, may washing, may ano na, may anong tawag nun, car wash, mga car wash shop na. Kaya paligiran ako ng maraming BCX. Gulat ako, kala ko wala na si PCX. Dala ng baril. Hindi man sila pwede magdala ng baril. Walang pula yung ano mo sila.
Traffic na dito. Sobrang init na po. Grabe. Lalo na sa EDSA nito ngayon. Tagaktak yung pawis. Hop. Relax ang boss. Hop. Hindi ako pumasok kasi broken eh. Dito hindi na pwedeng lumabas. Hintayin nyo doon, oh. So dapat maging alerto tayo dun sa mga linya-linya na yan dahil may mga lugar na dito sa atin na talagang huhulihin ka. Dapat maintindihan. Dapat malaman natin yung mga road sign, ang ibig sabihin yan, lalo yung mga ito kasi may mga lugar sa atin, hindi ako nagkakamali, Paranaque, Makati, Pasig, Ainin, Taguig, talagang ipapatupad nila yung kung ano yung mga batas trapiko. Kaya kahit sabihin sign na yan, mga linya na yan, eh napakalaking tulong yan sa atin. Talaga kung alam natin yung mga ibig sabihin ng mga sign na yan, na dahil iwas disgrasya, no? Broken yung mga kulay na yan, ibig sabihin anytime pwede tayong kalmaliwa, pwede tayong kumanan. Basta siyempre kailangan natin yung signal light, kailangan natin mag signal. Hindi yung kung kailan tayo liliko sa kanan, sa kaliwa, saka pa lang tayo magsisignal. Hindi, kasi siyempre yung nakasunod sa'yo automatic mababangga ka kasi kung kailan kaliliko saka ka na magsisignal. So yung signal mga karide 10 minuto, 10 segundo bago ka lumiko sa kaliwa, bago ka magpalit ng linya. 10 minuto, sorry kung nagkamali ako, para maalarma yung mga nasa likuran mo. Yan yung hudyat na ikaw po ikakaliwa o ikaw ikakanan, no? Doon din sa mga mag-i-standby, yung mga gumagamit ng hazard, yun po yung purpose. Kasi kadalasan po sa gumagamit ng hazard ang ating pulisya, ating mga ambulance, mga emergency, no? Pwede natin gamitin papatunay yung hazard kasi na once na huminto yung isang sasakyan, ibig sabihin mag-i-standby siya, magpaparking siya o magpaparada siya. Yun namang mga tumatakbo na gumagamit ng hazard, emergency lang po yun. Hindi po lahat pwedeng gumamit ng hazard mga karide. So mga government lang yung pwedeng gumamit yan, o di kaya kung magkaroon tayo ng emergency. So nagsisinyas, nagsisign, nagbibigay babala na tayo po ay bibigyan ng special na treatment sa linya, kalsada, dahil meron pong emergency na nangyayari sa atin mga karide. Yan po yung ibig sabihin ng hazard, dapat gamitin ng hazard, no? Hindi po ba nagkakamali. Saka mga karide, yung mga signal natin sa kalsada, yung mga guhit-guhit na yan mga karide, meron po yung ibig sabihin. Hindi yan nilagay dyan para ik lang, kimikeme lang mga karide, no? Hindi, meron po yung mga ibig sabihin upang ang disgrasya habang tayo ay nasa kalsadahan ay maiwasan natin. At hindi po yan natin dapat baliwalain. Mahalaga pong malaman po natin yan, kasi din po yun magkakos ng tawag nito disgrasya, yung mga sign ganyan.
Pag nakakita po kayo ng mga sign, dapat alam po natin kung anong ibig sabihin yan. Kasi kung makakarating tayo sa lugar na talagang pinapatupad nila yung batas trapiko, napakalaki po ng multa niyan, sayang yun. So kung okay lang naman sa'yo magkaroon ng multa, walang problema. Pero yun nga, pag tayo po hindi sumunod sa ating batas trapiko, habang tayo ay nasa ating kakalsadahan, isa tayo sa magkakakos ng disgrasya ng traffic, o isa tayo madidisgrasya. Kasi nga, tulad nga ng sinasabi ko, lahat po ng linya na yan na inilagay, hindi po yan kaikikan lang. Mayroon po yung ibig sabihin na dapat nating malaman, at higit sa lahat na dapat po nating sundin. Yun po yun, mga batas trapiko. Kung tayo po ay may mga sasakyan, pero siyempre kung wala ka namang sasakyan, bakit mo pa aalamin yan? No, wala ka namang sasakyan. So dun lang pa yun sa mga may sasakyan, kahit ano sasakyan yan, no? Mga motor, mga four wheels, mga malalaking sasakyan, yan ang dapat nating alamin at malaman upang tayo ay hindi po magkakaroon ng violation, tayo po hindi po makakaabala habang tayo po ay nasa ating kalsada. Ito yung ibig sabihin, mga ka-ride. So hindi po yan kaikikan. Mga sign po yan na dapat ating sundin upang maiwasan po, mga ka-ride, yung disgrasya habang tayo ay nasa gitna ng kalsadahan. Yung mo yan, oh, yun naman yung parking area dyan eh, ginagawa nilang parking, diba? So napakalawak ng kalsada, biglang lumiit dahil sa mga illegal vendors, dahil sa mga illegal parking. Yun po yung nagpo-cause din sa traffic, diba? Dahil maluwag po yung ating kalsada. Dapat kalsada ay kalsada, parking ay parking. So kalsada yan, hindi yan pwede sa parking. Doon po tayo mag-parking sa nararapat na parking area, mga ka-ride, no? Even tayo mga rider, no, dapat alam natin yan. Hindi tayo basta